From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Isa may nagtuo sa inyo ha. Nga ang tanang ginapadayag sa Ginoo sa tuwa iyang pagabuhaton ug pagatuman. So itiyan ko kamo sa tinuod, daghan ang nagatawag ning pagalagad nga kulto. No? Nya, wa ra ba ko magdahom nga ang mutawag natog kulto, maoy mutawag natog kulto kay mga born again mampud daw sila. Nya ginalista-lista nilang mga kulto niya, giapilta nila sa paglista nga kulto po daw ta. Niya akong ipangutana, gikan sa sinugdan akong ginasulti, unsa man ang inyong basihanan nga inyong tawagon ang usa ka pagalagad nga kulto o unsa ka tawo nga kulto pares kuwa. Unsa may imong basihanan nga makahukom ka nga ako o ang akong pagalagad kulto. Amot pasabot sa kulto, binuang. Amot pasabot sa kulto, nagpakaaron ingnon nga iya sa Ginoo dili di ay. Amot pasabot sa kulto, tipas sa tinuod. Nga, akong pangutan, unsa may mong basihanan? Napod sila sariling basihanan, ilaharapod. Ilaharapod nga basihanan. Mao na di nila mapadayag, ingko kung pananglitan tinuod man ang inyo ha, inyong paghukom tinuod, ako kulto, I am a cult. Nga nung di man ninyo naidayag sa publiko, para madiskasan nato, niya tawagon ko ninyo, o gingnon ninyo kay kulto man ka, pamatud-an namong kulto ka. So nasa ilang burden of proof sa pagpamatud nga ako kulto. Ako pod, pwede pod kong musulti, sa akong kabahinan kung nganong ako dili ko kulto. Niya ang tao may maminaw. Gi-offer ko pa ang akong TV program na dito nato na hisgutan. Pero sa akong dakong katingala, mura silag mga wati nga igurang mo gimaw ang ulo pagka makalabay ka mo anapod. So, unsa man nila pagkabig sa kuha, kung panalitan ako dili tinuod, ako na sa sayop. Kini sila may tinuod. Unsaon man nila pagkabig sa kuwa nga ang ilang hukom tinuod. Di man nila mapamatud-an sa kuwa nga sayop ko. Unsaon man ako pagadto sa ilaha. Kung gusto ko nilang kabigon kay kulto ko, nangita pud ba ako tinuod. Kung nasa ilang tinuod, kuhaon gyud ako nganong gitago man nilang tinuod. Kita na ninyo? Oh. Ako
ina ni akong basihanan sa tao kung tinuod siya dili, kung kulto siya dili. This is my basis. The Word of God is my basis. If you are teaching, whether you are an individual or whether you are a group or whether you are a religious group or a denomination, and I came to be in contact with what you are teaching, and I found out that what you are teaching is not in context with the scriptures, then I could judge that you are not true. Kasi mo ni atong basis, ang Word of God. Ako ang akong pagpangalagad, dili gitago sa kuweba. Wala ko sa kuweba sa Mount Apo, nga pilalang katao ang nasayod sa kuwa. Siguro ako ang pinaka-overexposed nga pastor sa Pilipinas karon. Kay wala may programa diya nga naay daily program nga makita. Si Pastor Kibuloy lang. And probably I am the most traveled pastor in the Philippines today. Mga igsoon. Hallelujah. Kulang na lang, i-glorify na ako ng Panginoon para sa lahat ng dako, nandoon ako at one time. No? Kasi talagang napaka-busy natin sa gawain ngayon. Busy gyud kay ta sa bulaton sa Ginoo. So, wala matago ang atong mga pagtudlo. Pagtulunan, doktrina, wala gyud na matago. Nadayag na ako sa TV, na ako sa radio, na ako sa newspaper, na ako, gipadayag ko ang akong pinaka-ilalom nga pagtulunan. Wagi natagwa na. Kamo, mahukom mo, mga katauhan, sa Pilipinas, Davao, Mindanao, bisan nasa. Ang ako bang ginatudlo na sa balang kasulatan? Ang pangalan ba nga akong gitaas? Mao ba ang pangalan sa manluluwas? Nibulag ba ko sa pulong sa Dios? Gitudlo ba nako ang wa diha? Basta nagtudlo ka nga wala sa kasulatan, mao nay kulto. Manang malibog ko ba mo yung ko nga, giunsa man na nila paghukom nga ako kulto? Giunsa man na nila? Akong gitudlo na tanan diha. Pagkatapos ang tanan nga mga pagalagad nato, na tanan. Makita, buhatan pa ganin ako nagbuklet. Ipanghatag ko pa na. Sa mangayo, o gibaligya sa mupalit. Hallelujah. Amen. What joy natago? Natanan sa balang kasulatan. Wala gyud ko'y basihanan diri, mao ra ni. Wa gyud man-made doctrine diya. Tanan nga atong gitudlo matindugan nato pinagi sa Word of God. Bisan pagsukit-sukit nimo na, bisan pagtarget-targeton nimo na, asa dapit makatindug ko, pwede na akong depensahan, pwede na akong tindugan, bisan asa pa ta magabot. Mao na tinuod. Mao na tinuod. Hallelujah! Hallelujah. Daghan karon ang mga nagasulti og butang wa sila kasabot. O na yung lisod ba? Wa ka kasabot bitaw? Nya musulti ka lang, mao na yung lisod. Pangutanon nimo ning mga tawhan unsay kulto sila mismo, asay unsay kulto. Ambot lang unsay kulto, nagingon man silang kulto siya, mao nang uban-uban na lang pud mi. Umato na sila kay impierno tanan, di manguban mo tanan. Ang kulto kanang wa sa kasulatan. Ang Trinity nabas kasulatan? Ang tulo ka Dios nabas kasulatan? Ang tulo ka persona nabas kasulatan? May gitudlo. Pagkagipangutanan nimo, wa man diha. Dugay na ko nag-offer na ako'y bagong sakyanan, giingon na nako, mahal kay na. Pero ako nang ihatag,
bisan ni kinsa pastor, reverend, member, layman nga makakitag usa ka pulong Trinity sa Biblia. Hantod karon wa pa gyud ni duol suko ah. Karon nasuko mo kay wa ako motudlo ana. Unsa may tawag na ako sa inyo ha? Pagtudlo ninyo sa butang wa diha. 3 person, 3 equal persons. Unsa pa to? 3 distinct persons. Wa jud kay mabasang gitudlo na ni Pablo, ni Pedro, mga apostoles. Wa gyud kay mabasang gitudlo sa mga propeta na, wa kay mabasang gitudlo ni Jesus Christ na. Wa gyud kay mabasa. Wa gyud kay mabasa. Gibali naman hinuon. Ako naman hinuy kulto pagigon akong ako gagamahan usara. Mabasa ba na? Ako na may gibali pagingon nga ang pulong nahimong tao. Ako na may hinoy, gibali pagingon nga, Felipe, nakakita na ako, nakakita na sa amahan. Ako naman hinoy, gibali nga mabasa ko tanan, ang akong ginasulti. Nga dilipod na ako kay Jesus Christ na. Ako naman hinoy, gibali. Mao na ang buhaton sa taong wakasabot. Morabag atong pari nga buutan. Nangumpisal ning politiko nga daghang ba yung buutan nga politiko? Wala po yung mga salbahis nga politiko. Kining nangumpisal, salbahis nga politiko. Luhod na siya. Padre, pasaylo ataon ko sa akong mga sala, kusog ko mangawat, kusog ko mamakak, kusog ko mangilad, o daghang siyang isulti. Nya ningon pag siyang nya naapagod ko'y duha ka kulasisi. Wa kasabot ang pari ba? Unsay kulasisi? Tanaw na niya sa diksyonary niya. Sang kulasisi? Kulasisi is a bird. It looks like a parrot. But it is smaller than a parrot. And it is good for a pet. Ingon dahil siya sa politiko. Kanang kulasisi ni mo, tagay ko gisa ha, kay duha man kana. Mauna ang buhaton sa wa kasabot. Nangayo naman hinog kulasisi. Mauna ang buhaton sa wa kasabot. Kamong sa sigig ingon kulto ko, wa mo kasabot ang kulto nga nagikan sa inyo ha, paingon di ay nasa inyo ha. Kay kung nakasabot ka lang nga kung nang imong gituuhan ug imong gitudlo ug imong gidawat wa sa kasulatan, ikaw di ay ang kulto. Dili unta ka magpataka. Og ako sar, magsusi unta gyud usa ka. Pagka makasusi ka, muingon unta dayon ka, makiguban ko ni Pastor Kibuloy. Kay Biblia gyuday nang iyaha, wala di siya magtudlo nga gawas sa kasulatan. Siya di ay ang tinuod. Nya ang iya pag yung gitaas nga pangalan, mao pag ginay makaluwas. Dili ang pangalan sa relihiyon na kung gihimo-himo, giparegister sa sect, bahala nagpila na ka milyon katuig ang imong gihimong relihiyon katigulang, basta kay wa siya sa kasulatan, dili siya may makaluwas, di jud ko muluhod anang pangalan na. O saray ludhan kong pangalan. That at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of God the Father. Mara na akong ludhan. Mara, ayon ay paghambog sa kuwa imong relihiyon nga tiguang na kay na dugay na kay na kinahanglan muluhod ang tanan di. Ayon ay panghambog sa kuwa. Kay wa gyud na sa pagabot na sa hukmanan sa eternidad sa Ginoo, di gid ka pangutan-on may tungod ana.
Dali man kang itawag kong kulto, gitaas na ako sa Jesus Christ. Kung siya may gusto ninyong itaas na ako, Lucifer, the name above every name. Lucifer, the King of Kings and the Lord of Lords. Basig dito pa mo ingon, tinuod na. Kung mo ingon mo, Lucifer, the name above every name, inyo kung day kung tinuod na, dili lang ninyo, paryente si Satanas. Amahan pag yun ninyo na. Amen. Kung ang atong gitudlo wala mahigawas sa context sa balaang kasulatan, naatanan, mapamatud-an, mabasa, mga kaigsunan na ata sa dalan sa tinuod, dili ta mubulag sa dalan sa tinuod. Hallelujah! And Jesus Christ Himself was the one who said it. He said, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." And I can prove to you that I am not ashamed to let you know about that name, and I'm not ashamed to let you know that that name is the name above every name. And I am not ashamed to tell you that when you bow down to that name, then you are on your way to salvation. I'm not ashamed to say that. I'm not ashamed to say that that name is the truth. That Jesus Christ is the truth. That Jesus Christ is the door. That Jesus Christ is the life. That Jesus Christ is the resurrection. That Jesus Christ is the water of life. I'm not ashamed to say that. Di ko maulaw, musultian na ninyo. Ako, mutubag ko sa inyo, pangutana mo sa kuha mo yun, pastor, sa magidala na ron ako maluwas. Di gyud ko maulaw sa pagingon nimo, si Jesus Christ ang pultahan. Si Jesus Christ ang dalan. Mabasa ba? Mabasa ba si Jesus Christ ang dalan? Mabasa ba si Jesus Christ ang manluluwas? Mabasa ba si Jesus Christ ang pultahan? I am the door, ingon si Jesus Christ. If any man enter into me, kung pagsulod lay hisgutan, ayaw mong sulod og relihiyon. Kaya dili man na may sugo sa Ginoo. Ingon siya, I am the door. If any man enter into me, he shall be saved. Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Manang, kamong tanan, nga gustong maluwas, gustong mosulod sa kaluwasan, andam na mo, nangita mo sa tinuod, dali na mo, makiguban na mo ning pagalagara. Gihangyo na ako kamong tanan, pagpakig-usa ning pagalagara, di gyud ka masipyat sa imong kinabuhi. Alang niya tong andam ha, kamo mga dili pa andam, nagtuo mo nga inyong relihiyon, may makaluwas ninyo. Hala, alagaran ng relihiyon na hantod sa imong kamatayon. Lisod man pugsunta ka, birabirahon ka, dili pwede na. Kung nagtuo ka nga imong relihiyon karon may makaluwas, niya imong lutuson ng uban, kaya imong yun may makaluwas, hala, alagara, ayuhag yun pagalagad diha. Basig mo na makausab sa imuha. Pero ikaw mismo, pinakasulod sa imong kasing-kasing, nasayod ka, pinakasulod sa imong kalag. Nga nagayon imong kalag, dong, di gid ni maudong. Hallelujah! Nagayon jud imong kalag sa imong sulod. Nya mo yung pa imong kalag, kabalo man gyud kan dili tinuod ni dong ba? Kabalo man jud ka. Kita rang duha ang nasayod gyud ani. Ikaw ug ako labin akong kalag, ako ra bagyo manubag aning tanan dong. Ngano man, ikaw dong nasayod ka, sugarol kang dako. Wa jud ka na usab aning imong relihiyon. Kung ang Ginoo naa pa ning atong relihiyon dong dugay na unta kang nausab. Sige lang kag salig sa imong relihiyon nga makaluwas tanaw agyud kay kausaban, nalimbungan ka dong. Kanusa pa man ka magmata. Mao na ang ginasulti sa imong kalag sa imong sulod. Kayang kalag mga igsoon nakakita na unsay tinuod. Mao nang daghan ang nabilanggo nga lawas sa relihiyon karon, nagsige nagtan-aw sa akong telecast, mga igsoon gusto na kung makalugwa lang ang ilang kalag ug gakson kus TV ilang buhaton. Maglisod lang sila og ganhi sa pagkakaron tungod kay daghan pa kay attachment nga nagpugong sa ilang mga pagkatao. Usahay maikog pa sa mga ginikanan.
Kay ngano, inig alagad niya ang iyang kagikanan igsoon, kagikan sa mga kagikan, mangadto na sa yaha. Nagbalhin day kag relihiyon, gikan karon di na kumuilan nimo, gikan karon wa na koy anak nga pareha nimo, gawas mo balik kapag usab sa ay mong naandan og namatandong, di tagyud ka ilhon. Mahadlo kang uban na paglutos, pag di na pag-ila. Pero mga igsoon, kung isyu sa kaluwasan ng atong hisgutan, wa gilaing nga padtuan sa kalag. Ang kamatuoran, ang pulong sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kitang mga lugas sa pagpangalagad, kabalugyod, gitagan tagkaalam o kahibalo sa Diyos sa mga butang, aron kita adunay eksaktong paghukom sa bisan unsang sitwasyon sa kinabuhi. Kabalo na mo karon unsay kulto. Ang kulto ang nagtudlo nga iyang gitudloa sa kasulatan. Pagkadaghan na yung kulto karon, murag mga kugita, nga inigukod nimo, ikaw pa igsoon ang isprayan og tinta. Kamong tanan nga interesado sa inyong kaluwasan, susiha ang inyong pagtulunan. Una ba na? Tulo ka Dios, wala na. Trinity, di ko mahadlok sa pagsulti ni ini. Daghan kayong nagluhod sa Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit is not called the Trinity in the Bible. They are called the Father, the Son, and the Holy Spirit. I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Holy Spirit. But when you say the Father, Son, and Holy Spirit are the Trinity, you cannot read that in the Scriptures. Do not add up to the Scriptures. The Father, the Son, and the Holy Spirit are written in the Word of God. But the Bible does not call them the Trinity. Because the Trinity is an addition of the theology of man. When they say three equal, three person, three distinct, it's not written. The Bible did not teach that. The apostles did not teach that. The disciples did not teach that. Jesus Christ did not teach it. In fact, that is the complete contrary of what the Lord taught in the Bible. Jesus Christ said, I and my Father are one. And then if you believe in the Trinity, you begin to dispute that. You begin to say, no, that's not true. It's true. It's written. John 10:30. I and my Father are one. John chapter 14, verse 8. When Philip was looking for the Father, because Jesus Christ was praying, Father, Philip said, show us the Father, it sufficeth us. Jesus said, have I been so long time with you, Philip, and yet hast thou not known me? He that hath seen me hath seen the Father. The Scriptures, that is what the Bible says. Pero kung Trinity ka, kung imong pagtu-Trinidad, di ka motuwa na. Tuo nga kakita sumahan, kakita sa anak. Lahi ang amahan, lahi ang anak. Kung sa tawhanong pamilya, di gyud pwede. Pero lahi ning espirituhanong pamilya. Hallelujah! Sa sinugdanan mo ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Ug ang pulong nahimong tao. So, ang definition sa Godhead, dili ma-define pareha sa pamilya sa tao. Diha na sayop ang uban nga nag-define sa ilang kaugalingong pangutok para kunuhay masabtan nila, ang pamilya sa Dios, sa Godhead nga ginatawag, ilang gidescribe sa pamilyang tawhanon. Dili gyud mo jive. Kaya mga tala lagi ko nimo, kinsay among amahan, di ka magtubag na ako, nakakita na sa ako amahan. Pananglitan, ikaw kiang ang imong amahan, dili. Di ka makaingunan na. Pero si Jesus Christ, na tingala mo sa iyong tubag, ang nakakita sa kuwa, nakakita sa amahan. Wala ba di ay ka masayod nga ako na sa amahan, o ang amahan niya kanako? Ang pulong akong gisulti, wala ko isulti sa kaugalingon kung pagbulutan kundili sa amahan nga nagapuyo sa sulod nako.
Ako nasamahan, ang amahan niya kanako, ang akong gisulti kaninyo, gikan sa amahan nga nagpuyo sa sulod nako. Where is the distinction? When you say distinct, totally different from the other. Separate, pulag. Asa man na mo dyan ba na si Jesus Christ mismo, may mong kalaban na. Ngunto ka sa langit, maunay mong pagtulon ang dala-dala. Muingon na Ginoo, tag-asa ka. Di gyud ka makasabot samtang gigunitan mo ng pagtulunan nga gipasok nga wala sa kasulatan. Nagtuo ko nga kana buhat sa yawa aron lang mga tao sa ulahing adlaw malibog og dili makakita sa dalan sa kamaturan. Magpabilin sila sa ilang sala samtang nagagunit nga kunuhay sila luwas. Ako ning respetuhan, ako ning gunitan, pero ang kaugalingong pagalagad way pakabag-o. Wa gyud magsunod kan Jesus Christ. Kay kung mosunod ka sa kahayag, mawa ang kangit-ngit sa imuha. Kangit-ngit lang gyapon ka. Samtang nagtuo kang luwas ka. Nagtuo ko nga kini gi-insert sa yawa niadtong panahon ni Athanasius para limbungan ang mga tao karon sa ulahing mga adlaw nga di gid sila makakaplag sa kamaturan. Pero ang Dios mahigugmaon kayo. Di niya pasagdan nga mobalik na lang siya nga di gid ta makatultol sa kamaturan. Nagapasalamat ta nga ninindapita ang Dios nagpadalag dinihog para tudloan ang mga katawhan nga mobalik sa dalan sa pagkamatarong, mobalik sa dalan nga diin makita nila ang kahayag ug kamaturan sa ilang kinabuhi. Amen. Mao nang higugma gyud ta sa Ginoo. Sa Old Testament makita nimo ang paghigugma sa Ginoo. Because Israel is the people of God. In the Old Testament, they were the chosen of God from all the tribes of the earth. That is one of the reasons why when they trespass and when they go out from the will of God, God sends them prophets. God sends them messengers in order to rebuke them and in order to let them know that the God of heaven will not tolerate something that is out of His way. So the prophets and the messengers begin to call the people from their iniquity that they should repent and go back to the ways of God. Salamat sa Diyos, karong lahing adlaw, sa pagkatipas nato ni ining mga pagtulunan. Importante ba gyud nga kinahanglan may bawaan nato ang atong gituuhan? Importante gyud kayo. Importanteng imong mahibawaan ang imong gituuhan. Kay kung di ka kabalo sa imong gituuhan, mga igsoon, kanunay kang malimbungan sa yawa. Mao nang kinahanglan kabaluta sa atong gituuhan. So ang atong pagtulunan nakasubay tanan sa balaang kasulatan. Si Jesus Christ ang atong idol dinhi. Si Jesus Christ ang atong gisimba. Siya ang atong Dios nga nagdayag sa iyang kaugalingon sa lawas. Ngayang pulong, gibilin niya sa tuwa o kining mga pulunga, maoy hinungdan nga nabuhita sa Espiritu sa ulahing mga adlaw. Tanan natong gitudlo na diha. Di gyud ta magpataka ang atong gitudlo wa diha. Kita na ninyo karong ulahing adlaw? Kini pangwa sa kamaturan, mao pay hinuoy musulti nga ang nasa kamaturan, mao iwa sa kamaturan. Tapos naglinimbungay sila gyapon. Mag-abrita sa atong mga mata sa ulahing mga adlaw. Kung dunay nangitag kamaturan diri, ako og kamo. Kitang tanan abli sa kamaturan. Kung nasa kamaturan ang gamayng bata, sundon nako ang kamaturan. Kay ang kamaturan kung makaplagan nimo, maoy mohatag nimo og kaluwasan. Posible ba sa Dios nga sa uling adlaw mablihan niya ang mga mata sa mga tao? Isa sa atong mga pagampo, amahan sa 1997, one of our prayers, one of our importunate prayer in the last days is for people's eyes of faith to be opened up and for the devil to be thrown out of their lives. And so the deceiver of their life will be set aside, and then they will begin to know and see the truth. Makitaan lang kamaturan, maabrihan ang ilang mga mata. Ang yawa, mapadaplin sa ilang kinabuhi. Ang yawa, makuha sa kabahinan sa ilang kinabuhi. Mga abli ang mata sa tao, iyang po ninyo na kauban sa kuha. Tubagon sa Diyos ang atong mga pagampo. Hallelujah! Hallelujah! Og dinhi ang mga nangaayo sa ilang balatian,
wala na ako gikapital para mo samot nga kamo motuong ako man of God. Pwede nga ang inyong kaayuhan, the miracles that you receive, and the experiences that you have with God, whether ordinary or extraordinary, can all be used. You can keep that within yourself because you are the only one that knows what you have experienced and what transpired between you and God is all yours and you know the truth about it. Pwede nimong itago na lang na sa imong kaugalingon. Nga di na nako na i-exploit, nga di na nako na i-testify dinhi para mahibalo ang tanan nga ako alagad sa Dios. Dili ko inana ka-insecure. I-testimony nimo nagdili ang naitabo sa imuha, basta kay ang ako lang na siguro dinhi nga ang akong gitudlo, nga ang akong gikinabuhi, nga ang akong gipakaon sa katawhan, nga ang akong mensahe, nga ang akong ministry naggikan gyud sa Ginoo nga hangtod karon nakos kabubuton sa Dios. That's enough for me to go on ahead preaching the word of God. Basta kay naibalo ko adlaw-adlaw sa akong pagpangutana nga naalang gyapon ko sa kabubuton sa Dios. Enough na nasa kuha nga makapadayon ko sa pagwali hangtod sa iyang pagbalik. Di na ko kinanglan pa og daghang mga damgong musulti. Nagdamgo ko pastor, nga ikaw naglupad, nga ikaw pastor, alagad yun sa Ginoo, nga ikaw propeta pag yun. Dili na ko manginanglan na. Dili ko inana ka-insecure. Ang akong gikinahanglan may bawaan. Ako ug ang Dios sa kaugalingon nako nga ako naa sa iyong kabubuton na adlaw-adlaw. Enough na igsoon para makapadayon ang pagwali sa inyong pastor ug makatuong dinihog sa pagalagad sa lugas ng pagpangalagad sa ulahing mga adlaw. Hallelujah! Nagtuba mong tubagon sa Dios ang atong mga pagampo. Sama sa balo. Do you believe that it is possible for God to answer our prayers in the last days? And one of my biggest prayers in the last days is for the evangelism of the true gospel to push through and penetrate the walls of darkness. Hallelujah! To destroy darkness that is around people today. Nga nagbuta sa ilaha. Nga maguba na siya. Manang kung i-assignan mo og panahon mo itong prayer mountain, ulan, bagyo, baha, linog, kilat, dalugdog ugun sa pa. Pagatugyod mo. Kung kinanglan mo lakaw mo kay lapok, lakaw. Para lang makaampo. O ang usa sa mga pagampong gusto nakong buhaton ninyo, amahan, guba, ang mga kangit-ngitan. Hallelujah! Nga maapli ang imong mga gamahanan nga buhat nga maablihan ng mga mata sa tao, makaila sila, nga kining pagalagad, nga ikaw mao'y simbahon, ang imong pulong mao'y pataas, makita nilang mao'y kamatuoran. Nagtuba mo nga ang Dios makaluwas bisan sa pinakatapusang makasalanan? It is possible for God to even save the very worst sinner. Pinakakatapusang makasasala, maluwas pagyud sa Ginoo na. Kita ninyo sa balang kasulatan, daghan kayo ang nahitabuan na. Mga igso ng dugo ni Jesus Christ. Pinakabililhon sa tanang dugo. Bisan sa pay mong sala, pwedeng hugasan. Lupig pa ang Clorox ana. Ang sala mancha. Unsa man imong mancha, paphaon na. Usbon ka. Pagka ang Diyos nakigdil sa imuha, gusto kanyang usbon. Bisan gamhanan siya, dili kanya pugson. The Lord will not change you by force, even though He is a powerful God. He will never force you to change. If you really don't like, then He cannot force you. He can only deal with you so much. Ang mga Israelites, the Lord dealt with them for about 10 times. And then He said,
My spirit will not always strive with man. Siya dili kanunay makiglalay sa akong espiritu sa tao. So, ang pinakasikreto para ikaw mahimutan sa Diyos, totally, is to deny yourself. Deny yourself. Forget who you are. Forget what you feel about yourself. Forget your self-importance. Totally divest yourself of your selfish interests. When you follow God, you must have to begin at zero. Dito pa ka makasunod sa iya. Ana Diyos, sunod ka sa iya. Kinsa man diri ang gustong musunod sa Ginoo? Gustong mausab? Aha, ang sikreto, total obedience lang. Ihalad ay mong kaugalingon. Kakita na mo, karnerong gihalad, kanding nga gihalad, ihigtan ginang tiil, duha ka buok, kung kamot, duha ka buok. Dili siya magbuot. Dagang mga anak sa Diyos ang tud karon wa mo tubo. Butan samahan, mubuot pod. Ingon nga mahan, indalan. Musunod man tinuod, pero igsoon kasabitan og kaldero. Ang iyang wait. Sunod, tinuod. Pero mugot, kay na may kaugalingong pagbuot, may kaugalingong dalan. Ang katong imong kaugalingong dalan, mauto ang dalan sa sala. Kaya ang kaugalingong pagbulutan sa tao, mauna ang sala. What is sin? Sin is doing your own will. Mabitang ipadayag ko dire. Mabitang na inyong pastor. Dili na mo makareklamo ron. Wa man mi masayod sa imong kababuton Ginoo. Espiritu man ka, tao mi. Giyon sa man mo pagkasayod. Ingon ang Ginoo, di na mo kapamalibad o ginanaron. Na ako'y representative. Gipadala diha ang akong pagbuot na asa iyaha. Mana makaila ko, bisan wala pa ninyo makitang Ginoo, kita pa lang dinhi, makaila ko kung kamo masinugtanon ug dili. Dili gani kung ninyo matuman, kinsa pa kahasya. Sa ako, sa amo mo agi. Hallelujah. Sa ako, sa amo mo agi. Unsa inyong attitude sa kuha? Sa kuha pa lang na, wala pa sa iya ha. Mana inyong attitude sa iya ha? Mabitaw na iging harian sa Dios sa yuta. Kisa sa inyo ang gusto mo ito sa iging harian sa langit? Kabalo mo asa mo agi? Asa? Ang uban gusto mo shortcut, gusto mo diretsog langit. Mo diretso gani mo langit, teleponuhan ko sa Ginoo dire. Anak kinsa maning langyaw nga nakalusot din he. Ibalik ko na diha kay labhisa, sabunisa. Oh, mo nandiri ang mga gahig ulo, kanunay madukdukan. Kanunay mabadlungan. Hangtod nga mo humukay mong ulo. Giandam ka para makapuyo ka sa harian sa langit. Hallelujah! Pero dinhi pa, gahi na kagulo. Di na ka magpabadlong. Ang imong pagbuot may matuman. Nya hangtod na human ang panahon para usbon ka. Wadjud ka na usab. Mo retiro ang Ginoo sa imuha. Og moingon, kini kahoy nga bukuhon. Idapli na pangitaglain. Wadjud ka mahuman. Dinhi wa ka kapasar. Kinsang mo saksi? Ako. Hallelujah! Hallelujah! Dinhi gani nga kaya nimong buhaton ang gipabuhat sa imo, wa gani nimo mahimo. Ay pag ikaw matukog langit, mas kuyaw sa langit, mas perfection sa langit. Pagka ikaw nangalagad sa Ginoo, na kay talent, ihatag sa Ginoo imong talent. Ayaw ang kuna.
Workers, naminaw mo? Pagka na mo'y talent, ihatag sa Ginoo. Don't worry, whoever gets the credit. Ang uban, concern kayo sa kredito silang kinabuhi. Di na ako'y paggamit ang akong talent, kung dili ako may makita, kalaban ka sa Ginoo na. Ingani ang espiritu, nga limpyo. Amahan, talented ko. Ako ning ihatag sa imuha, bahalag di ko makita, pinagi sa akong talent, ikaw ang makita. Dinhi daghang nasayop nga mga magwawaling nagakabig og tao, kay silang pagwalig son gisagulan nilag tinawhanon. Tinawhanon kaayo. Tawhanon kaayo. Sang tawhanon kaayo, buutan kay siya. Nga tungod niya na ang kalag na kabig. Pero sayang pagkabuutan, ang iyang pagkabuutan nitabon sa pagkabuutan ni Jesus Christ. Dili na si Jesus Christ ugang niyang pagkamaayo may nakita, siya na maoy nakita. Ay yung pastor, buutan. Pero wala ko tabo ni si Jesus Christ sa akong pagkabuutan. Kinsay nakita ninyo sa akong pagkabuutan? Kinsay nakita ninyo sa akong talent? Nahimaya ba siya? Bahala na og ingnon ko sa taong, di ko mo tuloy ko mulay kultula. Dili ko mawad og tulog sa gabi kung dunay malain nako. Bahala siya. Basta kaya nga akong siguroon si Jesus Christ mahimayas ko. Bahalag makita ko og dili. Basta si Jesus Christ may makita sa kuha. I have to let Jesus Christ be seen in my life. I do not cover Jesus Christ by my talent. I do not cover Him by my goodness. Let His goodness be seen in me. Motong, nakakabig ang usa ka tawo, puros pud tawhanon nang iya nakabig, si Jesus Christ may wala makita, siya may nakita, siya may nailhan, mo nang pagwali na ako may tungod sa kinabuhi ni Jesus Christ, silang tanan mga nangalibat sa kuwa, sigig tanaw. Asa nagikan skibuloy? Labon mga Jesus Christ members na. Wa kaila kan Jesus Christ, ang nailhan nila ang pagkamaayo sa tao. Ug miingon sila, kung mawala na siya sa among tunga, mga wa na pud mi. Kaayo ninyo, no? Wa gyud si Jesus Christ sa inyong tunga. So pwede nga ang atong pagkamaayo itabon nato sa Ginoo. Dili maayong pagkamaayo na dautan. Amen. Pero pagkakamo na kabig na ako, nakita niyong maayo ko, apan na nakita niyong kaayuhan si Jesus Christ sa kuha. Bisan wa ako diri mga lagad mo kay si Jesus Christ sa tanang panahon na siya sa atong taliwala. Hallelujah, hallelujah. Kinsay nagtuon ninyo nga maluwas sa Dios ang mga makasasalang ipadala sa atong tunga? Kinsay nagtuon ninyo nga Dios makapadayag siya bisan sa mga walay kaalam? Ang tanang ginaluwas sa Ginoo, mga way kaalam daghan kaayo. Ipadayag niya iyang kaugalingon nga naha kanila. Ipadayag niya ngadto sa mga kabataan, bisan pa ganing mga batang way mga buot, gipadayag si Dios ang iyang kaugalingon nga naha sa ila. Let the little children come unto me. Do not bar them from coming unto me. Suffer the little children to come unto me. Let them come unto me. And He revealed Himself to them. Way mga boto, way mga kaalam. Kita kung ikumpararta sa mga taga-kalibutan, kadaghanan sa atuwa, wala magpuyo sa mga gwapong subdivisions, wala mag-graduate sa mga dagkong universidad, mga pobre kadaghanan ng atong kagikan, pero tanawa, sa ato pagyud siya, nagpadayag sa iyang kaugalingon, kay gihigugman niya kita sa atong pagkakabus. Hallelujah! Gihigugman niya ang kabus aron makuha sa iyang pagkakabus. Mga kabus, gihigugma mo niya sa inyong kakabus, apan gusto niyang makuha mo sa inyong kakabus. Kung hangtod karon kabus mo, pila ka tuig nang alagad? 15 anyos na pastor, ang baho kabus lang yapon. Dili ka bubuton po sa Diyos na. Kinanglan bago na imong baho ron. Humot-humot ng karon.
Sa unay igsoon nga wa pa kas Ginoo kabos ka tinuod mo timong katarungan, kabos manggod ko man hindi ko kaligo. Mao nang sa suwa siya ligo, mukadlit kag puspurti mo siga siya ko siya dito. Piso na kay nagaagi ba? Mura gasolina na. Karon wa na. Natudloan ka na sa Ginoo, anak, mahimaya jud ko sa imuha kay nagrepresent ka sa kuwa. Ang akong pangalan naa sa imong balay. Ang buot pasabot, ako naa sa imong balay. Pagsulod, bisan dili kay dako ang balay, hinlo kayo. Ang namuyo dito, hinlo pud kayo. Di ka makingong mga dato ng mga tawhana. Di ka makingong mga dato gyud mga kwan. Naaman pud dito sa mga dapit nga dili pud gwapo, pero pagsulod sa balay, hitso kayo. Gwapo kayo. Perting gwapo ka. Bisan dili bagong sinina, pero bagong laba kanunay. Hinlo, humot. Ang Ginoo diya. Tanaw niyo itong giyawaan, pila kayawa ang nasa iya. Katong napa sa yawa, nagpuyo siya dito sa pantiyon. Kauban sa mga bukog. Baho, way sudlay. Pero tanawa, sa dihang nakatahibalag ng Ginoo, nabag-o siya, nausab siya sa Jesus Christ na nasa yaha. Nanudlay na siya. Humot na, gwapo na, mauna ang nakakaplag sa Ginoo. Praise the Lord! Humot na ba ang tanang anak sa Ginoo? Praise the Lord. So, wanay maakusahan ng yawa adre. Wa may mga ligo ng taga-sentral. Anak tinuod sa Ginoo nga nang yawa, pero wa may mga ligo. Wa na makusahan ng yawang pareana. Pero, so na ako makita pag-usabang tanang mga nangaligo. Kalami na lang sa Ginoo, no? Mga igsoon, kada makamit ta sa yaha, wow, first class ang Ginoo nato. Atong girespetuhan, atong gialagaran. Posible nga ang Diyos mo bayad, doble-doble pa sa sacrifice nga imong gibayad ug imong gihimo para sa yaha. Pwede ba niyang buhaton na? Oh? Pwede buhaton sa Ginoo na? Nayo sa kababae, giusikan niya ang pahumot nga pertigyong humuta. Siguro ang garapa ato mo kantidad og 5,000. Giandaman gyud niya pagabot sa Ginoo. Abi ni Judas ibubo sa ulo. Sa tiil ramang gibubo. Gihurot gyud tanan. Ingon si Judas, day, dali ra god. Kung kanang gibubo ni mong tiil nga usik lang, di baligya pa nato na sa mga kabos, na paunta ako'y masikwat diha. Motibot niyang pasabot. Kung gibaligya pa na sa mga kabos, napakinabangan pa na sa mga kabos. Ingon si Judas ana. Nadunggan sa Ginoo, ingon siya nga pasagdi ang babae. Ang kabos kanunay naan ninyo. Pero ako tagsa lang nga niya dinhi sa inyo ha. Mag-usik gani ka ug kabtangan nga mahal para sa Ginoo sa imbulaton. Wala gina mausik. Nahatag nimo sa pinakamahinungdanon kabutang. Ang Dios mo balos sa imuha. Praise the Lord, praise the Lord. Kung doon na pa'y mga butang, gusto ninyong i-report sa Ginoo, nga gusto ninyong buhaton niya para sa inyo ha. Ang Dios muhimo niya na para sa imuha. Ay mo lang buhaton, sunod sa iyang pulong. Magpaubos ka. Sunod sa iyang kabubuton. Wad-i ang imong kaugalingon. Deny yourself and follow Him. Tanawon nimo unsay buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Magamit kanya. Panalanginan kanya. Milagruhan kanya. Unahon niya imong kinabuhi. We believe Him for so many things yet to come. Daghan pagbuhaton ng Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sa unahan, sa inyo, kinsa may nagtuon ninyo, akarong tuiga, dili sama sa miaging tuig, tagaan mong kusog,
sa panahon sa inyong pagsulay. Problema, yan mo kusog. Kisay nagtuo. Kisay nagtuo nga karong 1997, kung sa tinawhanon pagpagasulti, mauni ang pinaka maswerteng tuig sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Kisay nagtuo na. Kinsay nagtuo nga ang ihatag nga panalangin sa Dios balanse. Dili lang kapauswagon sa financial, kundi spiritual usab. Kay naibaluang Ginoo kung financial lang, material lang imong panalangin, pero nagkaubos ang imong spiritual, why kapuslan na? So pantayon gyud sa Dios na. Samtang naguswag ang imong financial, naguswag po ang imong spiritual. Pantay ang imong paguswag. Kinsay nagtuo mga igsoon nga ihatag sa Ginoo na sa iya. Ang mga pitaka ninyo, ang mga suludlan ninyo, ang mga bulsa ninyo, nga maoy representative sa dawaton ninyong panalangin. Gusto ba ninyong panalanginan sa Ginoo na? Andama, pagawas, para masanctify, mawa ang tunglo sa inyong mga representative sa inyong financial. Kunun sa kadakuay mong bag, itaas. Itaas ang imong bag na dako kayo. Hallelujah. I-sanctify sa Diyos ang inyong suludlan sa financial nga panalangin. Ang tanang bag na nakataas karon, labi na nanindog mo, og nising mo sa victory shout, dili lang kausa kapito pagyod. Hallelujah! Itaas tanan. Amahan, i-sanctify ang ilang financial nga kabutang nga walay magpabilin nga dili gipanalanginan. Ang panalangin magagikan sa imuha. Tungod kay ikaw ang tuburan sa tanang financial nga panalangin, material nga panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. In Jesus' name. Panalanginan mo sa Ginoo sa mga panalangin financial, material. Pagkagipanalanginan mo, kamo gipanalanginan sa usa ka hinungdan para magamit sa Dios sa pagpalapad sa iyang gingharian. Pagka nakadawat mong financial nga panalangin, ihalad sa iyaha. Ihalad para masanctify. Dili masudlan sa kaaway. Og buuan kamo niini karong tuig 1997 sa pagbubo nga wa pa ninyo madawat sukad sa inyong mga kinabuhi. O kauban ni ining maong material ug financial nga panalangin, mausab ang dili masukod nga espiritual nga panalangin sa inyong kinabuhi. Gamiton kamo sa pagkabig og daghang mga kalag nga naa sa kangitngit, daluhon sa iyang gingharian. Hallelujah! Patambukon ang inyong mga pagpangalagad, walay pagsulay nga muanha kaninyo nga dili ninyo madaog. Walay kasakitan nga muanha ninyo nga dili ninyo malabang. Walay problemang mobisita sa inyong kinabuhi nga dili ninyo masulbad. O ang inyong relasyon sa Dios magkaduulog samot nining tuwig 1997. Ang doble-dobling panalangin, madawat ninyo gikan sa yaha, nga wala pa ninyo madawat sa tibok ninyong kinabuhi.
I pronounce it and I proclaim it. Claim it right now. It is yours in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.